sa trabaho namin and 100% committed na mag-contribute kami para ayusin ang nasirang reputasyon ng Senado. So ma'am, isa lang ang kailangan nyo. Meron na kayong simple majority. So pwede na kayong magkaroon ng control sa Labing leadership. isa kami. So kung may kung isang- mathematics ang simple majority, 13 yun. Like, the mere fact na wala daw Senator Bato, parang kung 12, kung makakuha ka ng isa, pwede na daw yung simple majority. Baka pagdebatihin yan. Kasi may rules sa Senado eh. So, dalawa talaga mga yun. Sa ngayon, dalawa ang kailangan. And so far, wala pa nag-express ng intention to join the minority. May ilang may intentions pero sa ngayon ang solid ay yung 11 sa minority. Wala pang solid na level of na bagong bilang. Ma'am, may nag-express po ng intention from the majority na sumali po sa inyo? May mga pag-uusap, yung tinatanyong mga ugong na mga pag-uusap. So, kung may pag-uusap pero ang 100% fact ay sa minority, 11 pa rin kami. Pero ma'am, kung sakali man napag-uusapan na po ba sa minority na isulong na amyendahan yung rules? Kasi since 23 na lang, kung hindi talaga dadalo si Senator Bato or kasi may warrant of arrest siya, sinusulong po ba sa minority na amyendahan na yung rules sa quorum, tsaka yung sa... Wala pang ganong pag-uusap. But speaking of pag-amyenda sa rules, kapag biniring up sa floor yung pag-amyenda sa rules para payagan na bumoto online, tututulan ko ng matindi. Okay na ba? Ay, isa pa. Kasi may mga nagpa-schedule ng privilege speech mamaya regarding the incident 2 weeks ago. Do we expect some emotional outburst uli regarding this? Or kung meron man, paano ito makatutulong na pag-usapan yung seryosong nangyari 2 weeks ago? Kung may emotional outbursts man, wala namang problema basta't idudugtong dun sa paano ito makakatulong. So ilalagay dun sa yung emosyon nating lahat bilang tao, dun sa konteksto na paano aasta at kikilos ang Senado para tugunan yung damdamin, yung kaisipan, yung pagdududa at yung pangangailangang matindi ng ating mga kababayan. So basta't paabutin namin dun sa level na yon, then magiging kapaki-pakinabang. Ma'am, yung reso on Senator Bato to surrender, ano po ba yun yung sabi nyo nga, seek legal remedies po? So kapag sumurrender si Senator Bato, hindi siya agad pwedeng ilipad ng dahig kahit ICC warrant po yung isa-serve sa kanya kasi he can seek legal remedies muna sa local courts. Tama po ba? May nagsasabi na sa ilalim ng Rome Statute na operational sa Pilipinas hanggang 2019 at sa ilalim din ng mga batas ng Pilipinas, pati yung ilan sa mga pinakabagong batas na may interpretasyon na pwede nang magdesisyon ang gobyerno na ilipat siya dun sa ICC. Pero dahil merong judiciary dito na minsan o 2 beses na niyang hiningian ng TRO, ibig sabihin may mga legal remedies pa dito sa Philippine Judiciary. So, meaning depende po sa gobyerno kung ibibigay siya agad pag sumurrender siya o nahuli siya sa dahig. Depende sa gobyerno at depende rin sa kanyang mga legal moves vis-a-vis yung Philippine courts. Thank you, ma'am. Ma'am, si General Aplasca nakita namin last week. Kanina nakita rin namin siya. Sa caucus ba na tatalakay ba? Ano na ba talaga status niya? Suspended na ba siya o dito pa rin siya? Hindi namin siya napag-uusapan. Well, I don't know about the majority caucus. Kailangan sila ang tanungin niyo. Pero hindi namin siya napag-uusapan sa minority. Pero sa pagkaalam ko, suspended nga siya ng Office of the Ombudsman para sa 6 na buwan. Gayunpaman, inaasahan ko na magiging available siya para sa anumang investigasyon dahil naging active participant din po siya sa mga kaganapan ng gabing iyon.
Ma'am, sa ibang topic, kay Sen. Robin, may move ba sa minority na isa lang din siya sa ethics complaint dahil dun sa ginawa po niya dun sa pagsasakay kay Sen. Bato, paalis po ng Senado? Wala kaming napag-uusapang ganyan. Hindi ko alam kung may mamamayan na magrereklamo ng ganon sa Committee on Ethics. Okay, last two. Sorry. Meron lang hong sabi-sabi na ang Malacanang ay may ginagawa rin para maipush ang gusto nila maging Senate President. May nalalaman po ba kayo tungkol dito? Or meron nga ho bang ganon na nanghihimasok ang Malacanang sa pagpili ng Senate President? Well, at different times sa kasaysayan, minsan nagpapahayag ang Malacanang sa kagustuhan sana nila o iba. Pero the Senate has always decided for itself. And the Senate will decide for itself. So ngayon ma'am, wala kayo naririnig na ganon? Oo, walang ganon. At the Senate, most of all, the Senate ang magdidesisyon para sa Senado. And then ma'am, follow through lang po about General Aplasca. Kasi ma'am, suspended po siya ng ombudsman ng 6 months para hindi ma-influence yung investigasyon. Pero palagi po siyang nandito. Hindi ba kayo bothered o concerned po ba yon para sa inyo? Hindi pa ako concerned tungkol doon. Basta't ang inaasahan ko sa lahat na maaring tanungin sa mga investigasyon, kahit kaming mga senador, ay ipresenta ang sarili at mag-cooperate sa investigasyon. Para ang isang bagay na dapat sana ang linaw-linaw sa publiko pero naging napakalabo at kinailangan pang investigahan, ay once and for all maging klaro at sa basis nun maiayos. Pero possible po ba ninyong erase yun? Kasi nandito po siya everyday, kahit nga po suspended. And yung suspension po kasi is para hindi niya ma-impluwensyahan yung investigasyon. Sabi naman po niya kanina, nandito siya to visit the troops kasi kinungsa lang daw po niya. Well, dahil sinabi nyo sa akin, hindi ko alam yan before this morning, pag-iisipan ko po. Salamat sa impormasyon. Ma'am, on the part of the senators, may dapat bang managot dun po sa nababanggit po ninyo na pagkawala ng tiwala ng publiko sa Senado? And paano po yung ganong accountability measure? Of course, in principle, collectively, lahat po kami ay dapat managot. Kasi hindi naman iisang senador ang buong Senado. Lahat kami ang Senado. So kung paano kami dapat managot, kailangan gawin namin ang lahat at huwag hadlangan na magkaroon ng kompleto at maayos na investigasyon na sasabihin, ire-report sa publiko lahat ng findings para hindi na maging malabo yung mga pangyayari pero malinaw na malinaw. And on the basis ng findings na yon ay bigyang daan namin at sundin yung applicable sa amin na mga rekomendasyon ng pagwawasto, anuman iyon. Okay, that's it. Ma'am, doon sa accountability, doon sa barilan ko noong May 13, should SP Cayetano be held accountable? Kasi possible ba na si Aplasca lang ang nag-decide on his own na ganun yung gagawin niya or could he have consulted with SP at Division ng Musik? Hindi ko alam yung facts na yon. So wala akong kumbaga personal knowledge kung may kinalaman si SP Alan Peter dun sa pamamaril. That should be cleared sa investigation o clear sa investigation sino or sino-sino ang may kinalaman sa pamamaril. But of course, bilang Senate President at bilang yung mga nasa liderato, there's a collective responsibility involved there. And in the end, gaya ng nasabi ko kanina, kami pong lahat din, kahit yung wala sa liderato, ay kailangang managot at kailangang magtrabaho para ibalik yung tiwala ng mamamayan. In terms of sanctions, ma'am, kasi 'di ba meron pong mga filing of ethics complaints. I remember si SP Cayetano before nabanggit po niya na possible yung ethics complaint doon sa pagpapa or alleged pagharang kay Senator Bato dito sa pagpasok sa Senado, I think 2 weeks ago. So when it comes to that, magagamit po ba yung ganong route yung pong pag-file ng ethics complaint against a senator for them to be held accountable dun po sa mga nangyaring gulo? Well, aside from any investigation, pati ng
external bodies, yung ethics complaint ay isa sa pinakamalakas na paraan na disiplinahin kami. Pati yung mga parusang pwedeng ipataw sa amin kung mag-prosper yung ethics complaint. Pero as for yung sinabi din pala ni SP